Silent night, holy night, always calm, always bright. Kanta ng batang si Rico habang nagigitara ang ate nito. Kasalukuyan silang nangangaroling sa mga magulang, tiyo at mga tiya nila. Ano nga palang kasunod, ate? Bulong ng binatilyo sa ate nito. Natulala bigla ang dalaga at maya't maya pa ay hinampas ang braso ng bunsong kapatid. Visit ka? Ang tagal na nating nagpa-practice ha? Tapos hanggang first line ka pa rin? Asar na sabi ng dalaga. Sorry na ate. Sigaw ng binata nang muli siyang kurutin ng ate nito. Nagtawanan naman ang mga magulang nila. Hanep na karuling yan ah. Parang tula na putol. Nag-practice ba talaga kayo? Pang-aasar ng tatay nila. Napangisi na lang ang binatilyo at tumabi sa ate nito. Dating gawin na lang. Pagpakyut na lang tayo. Total, sure naman na may regalo tayong matatanggap. Bulong ng lalaki sa ate nitong nakasimangot. Napangisi ang magkapatid at nagsimula ng sumayaw na parang tanga. Alam na alam nilang bebenta pa rin oh. Parang itik si Rico. Sigaw ng lolo nila na tuwang-tuwa sa pinaggagawa. Tama na mga anak. Ito na ang regalo nyo. Pwede ba? Huwag nyo nang masyadong kawawain ang sarili nyo. O kita mo itong si Rico. Hoy, iho, tama na yan. Tawa ng tawa ang tatay nila nang biglang mag-chicken dance si Rico sa harapan nila. Isperas ng Pasko iyon. Masayang kumakain ang mag-anak sa komedor. Punong-puno ng tawanan at kumustahan ang naganap sa Noche Buena. Magkatabi ang magkapatid na sila Rico at Sanita. Third year high school na si Rico sa isang Catholic school, habang second year college naman ang ate nitong si Sanita. Pawang relihiyoso ang mga magulang at maging ang kanilang mga kamag-anak. Bahay, eskwela at simbahan lang sila. Pero paminsan-minsan ay namamasyal silang mag-anak. Pero mananatiling mahigpit ang mga magulang nila. Kailangan daw munang makapagtapos si Sanita sa pag-aaral bago ito makipagjowa. Samantalang si Rico naman ay mahilig maglaro ng basketball. Pero mahigpit na binalaan ng mga magulang na kailangang mapanatili ang matataas na marka. Alam ito ng magkapatid, parehong may takot sa mga magulang ang dalawa. Kaya naman halos hindi sila lumalabas ng bahay. Hindi may tatanggi na may kaya ang pamilya nila. Arkitekto ang ama nila, habang isa ring dentista ang kanilang ina. Sunod sa luho ang dalawa, bagaman parang nakakulong ang mga ito. Ito ang buhay ng magkapatid. Kaya hindi nakapagtataka na naging masyadong malapit sila sa isa't isa. Kinabukasan, ate, anong regalo sa'yo ni Lolo? Bungad ni Rico pagpasok niya sa kwarto ng ate nito. Ay, tulog pa? Napangiti si Rico nang makaisip ng kalukuhan. Naghalungkat siya sa drawer ng nakakatandang kapatid at hinanap ang marker nito. Napangisi na parang demonyo ang binatilyo nang makita ang hinahanap. Dinampot niya ito at dahan-dahang lumapit sa kapatid. Napabungis-ngis pa siya nang makita ang nakangangan nitong pagtulog. Inuhitan niya na parang may bigote ang kapatid. Muli siyang napahagikik sa ginawang kalukuhan. Balakpasan ng lagyan niya ng balbas ang nakakatandang kapatid nang bigla itong napaharap sa kanya. Napakamot siya sa leeg at napabungis-ngis na naman. Akmang itutuloy na niya sana ang pagguhit sa mukha nito nang mapansin niya ang ayos ng ate nito. Nakasuot ito ng malaking t-shirt at kitang-kita niya mula sa kinakaupuan nito ang pagitan ng kapatid na may lumabas pang kapirasong buhok. Ay, parang pagong. Napakabilis ng tibok ng puso niya.
Inatake siya sa pagnanasa sa nakakatandang kapatid. Siguro ate, ang bango niyan. Umangat siya. Dahan-dahan nilapit ang ilong sa pagitan ng mga hita ng kapatid. Kunti pa ate, sabi nito sa sarili. Unti-unti siyang lumapit hanggang sa halos wala ng pagitan ang ilong nito sa matambok na pagong ng kapatid. Ang bango. Ang bango ng pagong mo ate. Sabi ulit ni Rico. Naramdaman ni Rico ang pagsaludo ng sundalo nito. Pinulyapan ni Rico ang ate niya. Nakapikit pa rin ito at marahang nagtataas baba ang dibdib. Senyales na mahimbing pa rin ang tulog. Kaya naman dahan-dahan nilabas ni Rico ang dila. Konti lang ate ha. Wika ng binata na pabulong. Inikit niya ang dila sa mismong bukana ng pagong ng ate nito at sinabayan ng pagpikit upang manamnam ang lasa. Hindi na niya matiis ang sensasyong bago sa kanya. Medyo basa na ang antis ni Sanita dahil sa pinaggagawa ng kapatid nito. Nilukuban na ng masamang espiritu si Rico, kaya dahan-dahan niyang hinawi ang gilid ng antis ni Sanita. Kunti pa, ani ni Rico. Nakita na niya ang maninipis na buhok ng kapatid. Amoy na niya ang samyo nito. Sa hindi niya malamang dahilan, ay parang naadik na siya. Eto na, bulong ni Rico. Galit na ang sundalong nakatayo sa harapan niya. Biglang gumalaw si Sanita. Kaya agad na tumayo si Rico at dali-daling tumakbo palabas ng kwarto. Tingal naman na nagtungo sa silid nito at binagsak ang katawan sa kanyang kama. Hindi siya mapakali at paikot-ikot lang siya sa malambot na kama nito. Napabalikwas ng bangon si Sanita. Init na init ang pakiramdam niya. Napahawak siya sa kanyang lagusan at napangisi ng maramdamang basa ito. Ay, sweet dreams again. Nakangiting sabi ni Sanita. Nag-inat na siya sabay bangon. Nagpunta siya sa sariling banyo para magmumog nang bigla siyang matulala. Rico! Sigaw ni Sanita at tumakbo ito sa kwarto ng kapatid. Tanghali na nang lumabas si Rico sa bahay nila. Nagtungo siya sa court ng subdivision. Malayo pa lang siya ay nakita na niya ang mga kakilala doon. Kuya Carlo! Sigaw ng binatilyo sa gwapong binata. Pinapalibutan ito ng mga magagandang dilag. Kasama nito ang mga astig na kaibigan niya. Uy, Rico! Buti pinalabas ka sa inyo. Pati ni Carlo sa bagong dating. Oo nga nakakainis na. Reklamo naman ni Rico. Umakbay sa kanya ang binata at numisi. Guys, siya nga pala, ito si Rico. Pinakilala siya sa mga dalaga. Nagtawanan sila. Nahiya naman si Rico. Huwag ka nang mahiya, ilang taong ka na pala? 15 kuya, matipid niyang sagot. 15 ka na pala Uy JM, ilang taong ka nung unang pumaibabaw? Tanong ni Carlo sa kaibigan niya. Lonya, birhen pa ako no? Sagot naman ng kaibigan nito. Ulol, saan? Sa ilong? Sabat naman ni Dennis. Visit ka? Kahit tumbong mo maluwag na. Sagot naman ni Nathan. Nagtawanan ang mga babae. Nag-aasaran sila at nakikisakay na lang si Rico. Ayoko nang maglaro, nakakatamad. Sabi ni JM sa mga kasama. Gagi, ano ginagawa mo dito? Siniko siya ni Dennis.
Siyempre, mambabae. Siya nga pala, Rico. Asan ang ate mo? Tanong ni JM kay Rico. Nasa bahay, tumutulong magluto ng merienda. Sagot naman ng binatilyo. May jowa na ba si Sanita? Tanong muli ni JM. Nakaramdam ng selos si Rico. Meron na, mas pogi pa sa'yo kuya. Pagsisinungaling naman ni Rico. Nagsalubong ang kilay ng binata. Mas pogi sa akin? Wow ha, artista ba yun? O model? Baka maliit ang sandata nun. Pero okay lang. Kumusta mo na lang ako sa kanya ha. Sabi na lang ni JM na nakangisi. Hindi ba kayo maglalaro mga kuya? Tanong naman ni Rico sa 4 na alas. Ayaw ni JM eh. Wag na lang. Tinatamad na rin kami. Sabat ni Dennis at nagpagpag na ito ng pang-upo. Uy, uuwi na kayo? Tanong ni Nathan. Uuwi na ako, nag-text na si Commander. May lakad daw kami. Sagot naman ni Dennis. Napasimangot si Carlo at tumingin kay Nathan. Huwag mong sabihin, ikaw din. Sumbat ni Carlo kay Nathan. Wala akong lakad, pre. Gusto mo, tayo na lang mag-date. Nakangising sabi ng kaibigan. Nagtatawanan sila pero biglang may tumawag sa likod nila. Oh, Cheryl! Sigaw ni Nathan sabay patakbong lumapit sa magandang babae na paparating. Ganyang buhay to. Malamig na naman ang Pasko ko. O baka ikaw, aalis ka na din. Asar na sabi ni Carlo kay Rico. Oo kuya, tutulong ako kila mami. Sabi ng binatilyo, pero gusto niya talagang makasama ang ate nito. Ronya naman, hindi pwede. Dito ka lang. Sabi ni Carlo at sinakal si Rico. 1 hour lang kuya ha. Pinagbigyan na lang ni Rico ang idol nito. Nakaupo lang sila at tingin-tingin sa mga naggagandahang babaeng dumadaan. Nakaramdam ng inggit si Rico dahil sa mga panakaw na tingin nila sa kuya Carlo niya. Kuya, kailan ang unang karanasan mo? Biglang tanong ng binatilyo. Natawa si Carlo at sinakal si Rico. Bakit mo naman naitanong yan? Wala lang kuya, naisip ko lang. Napaisip bigla si Carlo. Kailan nga ba? 14 yata ako nun. Sabi nito at nag-isip muli. Nakaramdam ng inggit si Rico. Ay, mali. 15 pala. Tama, 15. Sabi ng idol nito. Anong ginawa mo nung first time nyo? Tanong ulit ni Rico. Ikaw ha, loko ka. Baka mamaya manggahasa ka na lang dyan. Pero sige, ano nga ba? Nung first time ko kasi, mas matanda sa akin ng 4 na taon. So, magaling na siya. Kaya ako na lang ang tinuruan niya. Alam mo bang nakakapanabik sa una? Halos tumirik ang mga mata ko. Ang iinggit ng binata sa binatilyo. Napaisip bigla si Rico. Gusto niya rin ng ganon. Namiss na niya ang ate Sanita niya. Naramdaman niyang unti-unti na namang tumayo ang sundalo nito. O Rico, saan ka pupunta? Tanong ni Carlo na nagtataka. Magbabawas lang ako kuya. Sabi ni Rico at nagtatatakbo ng pauwi. Napailing na lang si Carlo at nagsimula na ring umalis. Pagdating sa bahay ay halos manginig ang tuhod ni Rico nang makita ang kapatid nito. Nakasuot ito ng manipis na sando at manipis na salawal. Kitang-kita niya ang naglalakihang bundok ni Sanita kaya napalunok na naman siya ng laway. Oh, akala ko maglalaro kayo. Bakit parang ang bilis ata? Tanong ni Sanita. Ayaw ko na ate. Tutulong na lang ako sa'yo.
Sabi ni Rico at lumapit sa kapatid. Tumabi siya dito. Langhap na langhap niya ang bango ng kapatid. Nakaramdam ng pagnanasa si Rico. Alam niyang masama iyon, ngunit hindi niya maiwasan na pagnasahan ang nakakatandang kapatid. Lumipas ang ilang araw, ay bisperas na ng bagong taon. Masaya ang pamilya. Sila lang na mag-anak ang nasa tahanan. Matapos kumain, ay pinayagan ng mga magulang na uminom ng imported na alak ang magkapatid. Happy New Year! Sabay-sabay na sigaw ng pamilya. Masaya si Rico dahil kumpleto ang pamilya niya. Muli niyang sinulyapan ang ate nito. Napakaganda talaga nito sa suot na pulang bestida. Rico, halika. Picture tayo. Dali. Sigaw ng ate niya. Nagulat si Rico nang yakapin siya bigla ni Sanita. Bumunggo ang malaki nitong bukol sa dibdib sa mismong braso nito. Kaya napalunok na lang siya at hindi magawang ngumiti. Ay naku, iho. Ngiwi naman yung ginawa mo. Sabi ko, smile. Isa pa. Utos ng tatay niya. Muling niyakap ni Sanita si Rico at naramdaman na naman niya ang bukol nito. Galit na ang alaga ni Rico. Kanina pa lang sa mesa. Panakaw na niyang sinusulyapan ang ate nito. O paano mga anak? Tama na yung bote na yan ha. Patulog na kayo. At bukas, pupunta tayo sa lolo nyo. Sabi ng tatay nila. Naiwan sa salas ang magkapatid. Kasaya silang nag-iinuman. Uy, tama na to Rico. Ayoko na. Sabi ni Sanita. Ubusin na lang natin ito ate. Hirit naman ni Rico. Taob ang isang bote ng Black Label sa magkapatid. Pagewang-gewang silang umakyat patungo sa kanilang silid. Happy New Year bro. Sabi ni Sanita at hinalikan sa pisngi ang kapatid. Umarap si Rico, kaya sa labi niya tumama ang halik ng ate nito. Ay, huwag ka kasing makulit. Tumatawang sabi ni Sanita. Sa pa ate, sa kabila naman. Hirit pa ni Rico. Muli siyang hinalikan ng ate niya sa pisngi, pero humarap muli siya. Muling tumama sa labi nito. Biglang nagdarang si Rico, kaya hinatak niya ang batok ng ate nito. Lumalalim na ang halikan nila. Dala ng espiritu ng alak, ay lumalaban na ng halikan si Sanita. Ang sarap naman yan. Tama na bro. Awat ni Sanita dahil may katiting pa siyang katinuan. Nangihinayang naman si Rico, kaya umalis na siya at nagtungo sa silid nito. Pumasok si Sanita sa kanyang silid. Noong nasa loob na siya, ay sumandal siya sa likod ng pinto. Hindi niya maikakaila na nakaramdam siya ng kakaiba sa halik na iyon. Nag-init ang pakiramdam niya. Hindi niya may tatanggi na nasiyahan siya. Inubad niya ang damit at pumasok sa banyo. Kailangan niyang pakawalan ang init na binuhay ng kanyang bunsong kapatid. Nanginginig na sa pagnanasa si Rico. Kailangan na niyang makaisa sa ate nito. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto ni Sanita. Ate, sambit ng binata. Walang sumasagot kaya pinihit niya ang seradura at marahang binuksan. Madilim sa loob pero bukas ang ilaw sa banyo. Lalong inatake ng pagnanasa ang binatilyo. Naapakan niya ang mga nagkalat na damit ng ate nito. Nakita niya ang antis nitong pula. Inamoy at sininghot nito ang kapirasong tela. Napatingin muli ang mga mata ng binatilyo sa loob ng banyo. Rinig na rinig niya ang paglagaslas ng tubig.
Bigla naman nanigas ang katawan ni Sanita nang maaninag ang kapatid nito. Rico? Bulong ni Sanita. Nais niyang takpan ang buong kabuuan nito pero huli na. Nakita na ng kapatid niya ang pinakakatago niyang kayamanan. Nais niyang makaramdam ng galit sa kapatid sa kapangahasan nito. Pero parang inatake siya ng pagnanasa nang biglang singhutin ni Rico ang hawak na pulang tela. Ate, pagsusumamo ni Rico. Nakaramdam ng awas si Sanita. Batid niya sa higpit ng mga magulang ay hindi man lang nakakaranas ng ibang kaibigan ang kapatid. Bahay, eskwela at simbahan lang siya. At siya lamang ang tanging best friend nito. Mas nakaramdam siya ng pagnanasa nang dumako ang paningin niya sa harap ni Rico. Parang kinikiliti ang sunflower nito. Tinaas at pinaghiwalay ni Sanita ang mga bisig upang salubungin ng yakap ang kapatid. Napangiti si Rico, agad niyang hinubad ang mga saplot nito. Umigkas agad ang kaibigan niya. Lumapit siya sa kanyang ate at agad niya itong niyakap. Napasinghap si Sanita nang tumusok sa puso niya ang kaibigan ng kapatid. Nagkatinginan sila at unti-unting naglapit ang mga labi. Sa ikatlong pagkakataon ay nagtagpo ang mga labi nila. Sa gigil ni Rico ay agad siyang bumaba ng halik at nilapang ang nasa harapan ng ate nito. Napakapit si Sanita sa ulo ng kapatid. Tila ito sanggol na gutom na gutom. Napatingala si Sanita sa sensasyon at piliting bumalot sa kanya. Pinatay niya ang shower at itinulak ang kapatid. Ngumiti si Sanita. May konti na siyang kaalaman dito. Hindi niya nasabi sa kapatid niya na nagkaroon na siya ng nobyo at nakatikim na rin siya ng grasya. At ito ang ipapalasap niya sa kanyang bunsong kapatid. Lumuhod si Sanita sa pagitan ng mga hita ni Rico at hinawakan ang kanina pang galit na galit nitong kaibigan. Sumandal lang si Rico at pinikit ang mga mata. Dinadama nito ang bawat galaw ni Sanita sa kanyang ibaba. Ate, ngumiti lang si Sanita at muling pinagpatuloy ang ginagawa. Parang nakalutang na sa ulap si Rico. Nais na niyang halikan ang ate nito. Napakapit siya sa buhok ni Sanita dahil sa sensasyon na nararamdaman. Umiyaw si Rico ng mahina. Samantalang si Sanita naman ay manghang-mangha sa hawak nito. Sobrang lusog ang alaga ng kapatid, kaya nanggigil siya at gustong-gusto pa niya itong galitin. Napangisi si Sanita dahil matagal-tagal na rin siyang walang jowa at matagal na rin siyang hindi nadidiligan, kaya kailangan niya ang kapatid niya ngayon. Lalong ginanahan si Sanita sa pakikipaglaro sa alaga ni Rico. Sinasabayan na rin niya ang pagsasariling sikap. Ate, lalabas na. Pinilisan ni Sanita ang pag-atras sa bante sa galit na alaga ng kapatid. Napasabunot pa si Rico sa buhok ng ate nito dahil bigla itong nanginig at nanigas ang mga paa. Halos masuka na si Sanita sa dami ng nilabas. Manamis-namis ito sa panlasa niya at buong kahayukang nilunok ang lahat. Tumayo si Sanita. Hinatak niya ang ulo ng kapatid at nginudngod sa lagusan nito. Ako naman, Rico. Bulong ni Sanita. Halos hindi makahinga si Rico sa ginagawa ng ate nito. Marahan naman niya iyong pinagsawaan, kaya napahiyaw ng malakas si Anita. Nang hina ang tuhod niya,
at muling nanginig. Umagos ang masaganang likido at binasa nito ang nguso ni Rico. Hindi na nag-isip pa si Sanita. Kailangan na niyang magpakamot kay Rico. Siya na mismo ang humawak at agad-agad itong inupuan. Napanganga si Rico nang sa wakas ay napasok na rin niya si Sanita. Hindi niya maipaliwanag ang sensasyong nararamdaman ng mga oras na iyon. Para na silang asong ulol na umaalulong sa silid ni Sanita. Mabilis na kumilos si Sanita at umindayog ito sa kandungan niya. Pabilis na ng pabilis ang ate ni Rico. Nararamdaman na niya ang pamilyar na kiliti. Ate, andyan na. Hindi na natapos ni Rico ang sinasabi dahil bumugalwak na ang naipon na puting likido sa kailaliman nito. Maya't maya pa ay nanginig na rin si Sanita at muling umagos ang puting likido na nanggaling kay Rico. Hinawakan niyang mukha ng kapatid at hinalikan ito sa labi. Tinugunan naman siya ni Rico at ito na rin ang kusang gumalaw. Happy New Year, bro. Bulong ni Sanita sa bunsong kapatid. Happy New Year din, ate. Ang galing mo. Sagot naman ni Rico sabay kindat sa kapatid. The best New Year. Sabay nilang sabi at nagtawanan. Hindi na nila mabilang kung nakailang rounds na sila sa sandaling oras na iyon. Basta ang pinag-usapan ng dalawa ay masusundan pa ang kanilang kapusukan nang walang sinumang makakaalam.